ko muna to. Tsaka ako ipapasa dun sa taga-tira. Hindi pwedeng ganun. Immediately nga eh, di ba? Oh. Yun yung sinasabi. Ano man yung forthwith? Yung forthwith nga, pag sinabi ng korte, we need produce the witness, forthwith the witness. Yeah? Pag sinabi na yon, di ba? Kailangan, ilabas mo kagad yung witness sa nauukol na time o sa walang delay pero yung nasa oras. Ibig sabihin po nun, halimbawa, magta-travel ka pa o di kaya kailangan mo ng mga court order na para puntahan yung isa, yung warrant, kailangan mo puntahan. Kailangan meron ka munang mga, kung mag-delay man, ay dahil meron kang sapat na dahilan. Di ba? Kung i-delay man, halimbawa, yung witness nasa ospital. Di ba? Pag sinabing forthwith, antay mo muna ma-release ng ospital kasi naghihingalo na. Hindi pa pwedeng iutos ng judge na, immediately, kahit mamamatay na yan, dalin mo dito yan. Hindi pwedeng gayon, di ba? So ayun yung pinagkaiba nun. Bintang sila ng bintang na dapat forthwith, nayari tuloy sila. Yun yung sinasabi kong nakarma itong mga animal na to. Ngayon, dahil sa nakarma itong mga animal na ito, iyak ng iyak. Hindi mananalo yung speaker namin sa pagka-presidente sa 2028 pag andyan si Bibi. Hindi mananalo yun. Kaya kailangan namin matanggal si Bibi Sara Duterte. Kita mo naman, ginawa na namin ang lahat. Pero wala pa rin. Olat pa rin. Ang layo pa rin ni speaker. Mapapagalitan kami. Ganun na nangyari. Yeah? Atat na atat itong mga ito eh. Kaya ayan tuloy, napakarma kayo. Ito, panoorin natin itong mga iyakan itong mga to. Umiiyak kasi itong mga ito. Halimbawa ito. Ito si ano. Now, with respect... Ay, sandali. Nabayaran nyo na ba yung utang ninyo forthwith? According to, BP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Kasi according to BP Sara Duterte, may utang daw po kayo. Allegedly. Ayan allegedly. May utang daw kayo kay BP Sara Duterte. Nabayaran nyo na po ba? Ako'y nagtatanong laang. Kasi forthwith, yung forthwith do immediately? Ma'am, ang utang, binabayaran yan forthwith ha? Kung ma-delay man, dapat yung bagang, yan pala example, yung perfect example ng forthwith. Ma-delay man, merong reasonable na dahilan kung ma-delay man. Yung pagbayad ninyo. Again, that is just an alleged na sinabi ni BP Sara Duterte, may utang daw kayo. So, sana, forthwith, mabayaran na ninyo. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte, ha? To the action of the Senate last night, the impeachment court. Ano ni Dilima ito? Para sila magsalita. Duterte. Impeachment court. Uso ba yan? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Mas ano ba yun? Mas maganda ba yung pag-i-English pag gano'n magsalita? Is it better if I speak that way? Requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint. As well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. Kasalanan nyo na yun. Kung hindi kayo makaintindi.
Hindi totoo naman eh. Kasalanan na nila yun kung hindi nyo maintindihan. Ang taong bayan, naiintindihan. Ang linaw-linaw kasi. Ang linaw-linaw, in every trial, inaayos yung mga pinapasa sa judge. Alam nyo kasi nakasabi ko nga sa inyo, naka-attend na ako ng mga hearing eh. Mga arraignment. Talagang kailangan bawat exhibit, yung alam mo yun, yung mga ebidensya, ayan, isusumite, ang tagal, grabe. Eh, babihira ba naman, napakarami ba naman eh. Talagang iisa-isay niya, no, pati lahat, as in lahat ng ng mga issue, 'di ba? Iisa-isay niya ng abogado. Yun po yung siste diyan. Sisiguraduhin muna ng court na lahat ba tama ang pagkaano, ganito. Pag hindi, pababalik sa iyan. Ibalik sa sandali, mayroong kalokohan, halimbawa lang, hindi naman nangyari sa akin ito. Halimbawa lang, may kalokohan tong piskal. Ito, bla bla bla, ganito. Solid niyo yan. Pag-aralan niyo yan. Ginagago niyo kami. Parang ganon. Diba? This is a layman. Siyempre, di gumagamit yung mga judge na gano'n. Para sinasabi, balik niya yan kasi tarantado itong judge na ito. Masyadong pinaspas. Ginago yung demanda nitong taon to. Ngayon, ibabalik. Hindi ibig sabihin dinismiss yun. Kasi kung dinismiss yun, hindi mo na pwede uli isampa yun. Kasi merong double jeopardy. So, hindi yun dinismiss. Ang tawag doon, ibinalik lang, pinapaklaro lang doon sa piskal na nagpasa. Ganon ang ginawa ng Senado. Bilang korte, bilang mga judge, sabi nila, sandali, may sabit itong part na ito Paano magiging quote-unquote constitutional o legal itong impeachment na ito kung mali yung pagkapasa. Mali yung prosesong dinaanan. Paano magiging legal itong impeachment complaint na ito? Yun ang sinasabi ngayon. Kaya ngayon, linawin ninyo sa amin. Although yung isa, dalawa yung reason kung bakit ibinalik. Yung isa, huwag na natin pansinin kasi siyempre, sasabihin naman nila, interesado sila eh. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po, and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 Kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan
sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, sa House of Representatives. We had a mass this morning attended by different civil society groups. Ayan na naman yung civil society nila. May religious leaders. Ayan na naman sila. And even victims Nakulong of EJK. Maraming salamat po. Rest assured, talaga. ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po. Tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya, at pananagutan. Maraming salamat. Sabi ni Bato, at saka, basta sabi ni Bato, he was led by the Holy Spirit, which is, itong nangyari na ito, yung remand. As a matter of fact, tinanong din si Escudero, tinanong siya, planado ba ito? Kasi ang nangyari, talagang somehow it was a movement of a mysterious hand. Yeah, parang ganon. To the people who do not believe in the Almighty. Pero kay Bato nga, it was the Holy Spirit who guided him. At the same time, ganon din kay Cayetano. Diba? As a matter of fact, ang ganda nga nung pagkasabi niya doon sa Jeremiah, yung kanyang quotation For I have plans for you, not to harm you, diba? Pero at the same time, sinabi niya, there is also a plan ang mga demonyo. So ang tanong, mga kababayan, ito ang matinding tanong dyan. Ito hubang nangyari na ito ay totoong galaw ng Diyos kasi hindi ito planado eh. Ang plano talaga is to push for the dismissal. Yun talaga ang plano. Alam naman natin kung sino. Duterte Black. Diba? Yun ang plano nila. Dismiss na yan. Kasi that's illegal, that's blah blah blah. I-dismiss na yan. Oh. Pero again, through the wisdom of the Senator Cayetano, through the guidance of the Holy Spirit, siya po daw ay niremand na lang para at least talagang magkaisa ang mga senador. And lo and behold, 18 ang nagsabing, oo tama, ibalik doon, magpaliwanag sila. So ginaid sila ng Holy Spirit. Nagtataka ako, sino kayang espiritu? Kaninong espiritu yung sinasabi mo? Luistro. Hindi, baka kasi, sabi nga ni Cayetano, may plano ang Diyos, pero may plano rin ng demonyo. Kanino espiritu yan? Yang espiritu ba na yan, nagdidikta sa atin na mangutang tayo? Hindi, kasi may mga ganun eh. Kaya wag natin tong paglaruan. Parang ang dating, ngayon pupunta kayo ngayon sa simbahan, papabasbasan ninyo. Hindi nyo alam mo, ang dami nyong arte. Sa totoo lang. Para kayong masyado kayo sa optics na kami ang makasanto, kami ang mga banal. Porket kasalanan ni Bato to eh. Bato, kasalanan mo to eh. Sa totoo lang, Holy Spirit ka, ngayon ayaw nilang patalo. Pumunta sila, meron ba silang inalay sa worship hall ng Senado, ay ng Kongreso. Agoy, 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 agoy. Hindi talaga papatalo to sa mga drama no? Hindi ko naman sinasabing drama yung kay Bato, pero ito, kitang-kita niyo yung drama. Anak ng wedding, oo. Ma'am, kaysa sa pumunta kayo sa simbahan, sagutin nyo na lang. Ang dami nyong anas eh. Hindi, kasi, totoo lang, anong pautot to? Magsimba-simba kayo? Ba't di nyo na lang sagutin yung inquiry o yung pagbalik sa inyo ng Senado? Sagutin nyo na lang. Legal battle to eh. Kung anak ng wedding naman kayo, oo. Kung ano yung mga iniisip nyo. Oh. I think it's very good that there is going to be some kind of continuing dialogue between the Senate and its impeachment court as well as the House of Representatives.
But as I have said, it is very important that both the 19th Congress and the 20th Congress participate in this dialogue. And as it has been pointed out, the 20th Congress has not yet come into being. And therefore, the referral of the case back to the lower house must include the concept of waiting for the 20th Congress. Wow. Ano naman natin to? Ito naman, itong yan. Pag-demand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Malinaw na malinaw. Kasi mga kababayan, papakita ko sa inyo yung sulat ni Senate President na sinasabi dito na cancel na. Sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang Articles of Impeachment at ang nakalagda ay more than 1/3 at least ng mga members ng House, ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng trial? Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya, iuupo ang mga testigo at ihahain. Ewan ko. Isa pa to eh. Alam mo kasi sabi talaga nila, ito kwento talaga sa akin ng mga abogado. May mga abogadong matalino sa utak, magaling mag-memorize, pero may mga abogado talagang pagdating sa trial, olat. Sa korte, hindi lamang po presentation of evidence yung sinasabi nito. Pwede yung i-dismiss ng judge ang isang kaso. Parte yon nung quote-unquote trial. Although hindi nga na-dismiss eh. Pero yung sinasabi nitong kailangan presentation of evidence, pwede yung mag-utos ang korte at sabihin niya, sandali, ano nyo nga muna ito, ayusin nyo to. Mali ito eh. Pwede po yun. At ito po ay parte ng trial. Ulitin ko, parte po yan ng trial. So, hindi mali po yung sinasabi nitong mamang ito. Pasensya na po, sir, ha? Ang mga exhibits, yon ang utos ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay hindi lang po papel yan. Utos ng bayan po yan. Hindi lang pwedeng basta't-basta't ibasura o ibaliwala. Kaya kami talagang nababahala. Kaya nga, ako ito hindi ko maintindihan ng mga to. Ang daming dakdak sa media. Talagang ang hilig nila sa media. Alam mo, simple lang eh. Sabi mo, konstitusyon. Okay? Nagdesisyon ang Senate. Tandaan ninyo, meron tayo yung presumption of regularity. Hindi, may ganon. Any decision made, halimbawa ng Senado as the court, may presumption tayo na okay yan, tama yan. Sino magsasabi ngayon na hindi tama yan? Supreme Court. Kaya nga sinasabi ni Chis Escudero, ito yung ginawa, pinagdesisyon ng Senado, if you have a problem, run to the Supreme Court and ask the Supreme Court to tell us na mali ang ginawa ninyo. Kesa sa dumakdak kayo, magsimba-simba kayo dyan, alam mo, I'm not against simba-simba. But always remember to be able to have faith. You have to step forward. You understand? Faith without works is dead. Kaya nga 'di ba si Pedro nung tinawag siya, hindi pa pwedeng just call me. Makakalakad ka diyan sa tubig. Hindi, kailangan itapak ni Pedro yung paa niya. That's the work. Kailangan niyang iapak para pag-apak niya, doon malalaman kung talagang bang may faith siya o wala. Kay Abraham din, ganun din po. 'Di ba? Bakit hiningi? Isipin niyo to Bakit hiningi yung anak? Hindi pwedeng basta maniwala ka lang. Okay? Hindi pwede po yun.
this is not an issue of salvation, ha? Wala tayong sa usapang salvation dito. Sandali lang. Baka mamaya may mga hihirit na mga doktrina dyan. Hindi ho salvation ang pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin, para yung kanyang faith, dapat po may works. At ang sinasabi nga natin dito, wag naman puro dasal. Pumunta kayo sa Supreme Court, may reklamo kayo, sagutin ninyo yung tanong ng Senado, hindi yung puro gayaan, puro kayo drama. Oh, kasi nga po, mga kababayan, mas gusto nila yung pamidya. Dahil ang purpose naman nila, yung propaganda, hindi naman talaga reality, yung truth eh. Sana ginawa ng Senado. May sinasabi na kailangan para i-certify ng House kung may na-violate ng Constitution. Bakit kailangan pang i-certify? Mismo yung pagbigay ng articles of impeachment, yun na nga ang certification ng House na ito ang aming gustong i-file at sa aming paniwala ay matibay ang ebidensya para isuporta ito. Tingin niyo ba yung Senate parang umaakit na upper court compared to the House which is supposed to be fully democratic? Well, unang-una ha, meron pang isang issue dyan. Pwede ba mag-file ng motion ang isang judge? Ang hindi umuupo ang Senado ang Senate bilang lawmaking body. Sila'y umuupo bilang mga senator judge. Ang dapat mag-file ng mga motion ay yung mga parties. Pero wala pa nga yung mga parties doon eh. Kung manggaling halimbawa sa defense ang motion na ganyan, dapat didinggin nila. Pero bakit galing sa member ng court? Wala rin sa rules po yon na inaprubahan nila. So ano po ang repercussion po ng ganoong senator judge na umaakto as defense? Well, ang repercussion yan ay pwede bang gawin yon? At dapat ba inaksyon yung ganun klaseng motion? Kung minsan siguro ang nasa isip ng ibang mga senador ay last lawmaker pa sila, pero kailangan natin silang i-remind na senator judge po sila, nanumpa sila bilang senator judge. Sa tingin nyo, patay na yung impeachment? Sorry? Sa tingin nyo po ba patay na ang impeachment? Hindi pa naman. Mismo sinabi naman ni SP Cheese na sabi niya gano'n, hindi naman daw na-dismiss ang kaso. At talagang ipaglalaban natin yan na ituloy ang... Uy, punta na kayo sa Supreme Court, wag na dyan. Pamidya kayo ng pamidya eh. Ang bira kayo. Oh, anyway, eto ha, linawin po natin ha. Yung sinasabi natin ditong cancel. Ayan ha. Kasi may sulat dito eh. Yung cancel po na yan ay yung cancel yung June 11. Kasi dapat merong parang hearing na sisimulan na sa June 11. Tapos na yon, nagawa na nila yung dapat nilang gawin doon. Kaya kinancel muna. Kasi pasensya na po, ito just to be kailangan natin itama ang may mga pananaw diyan na sinasabing cancel na yung impeachment at yun ang kanilang mga pinopost. Mga sir, mga ma'am, ang ibig sabihin po ng cancel dito kasi alinaw po niya kung babasahin ninyo. Ayan articles of impeachment which was scheduled for June 11, ibig sabihin yung schedule ng pagbabasa, presentation ng article of impeachment sa June 11 has been rendered moot and is thereby canceled. Ang kinakancel po dito yung June 11, not the impeachment. Linawin po natin. Ha? So yung, kasi tulad nga yung sinabi ko kanina, di ba? Yung impeachment ay cancel na. Cancel na po sa June 11. Okay? Hindi po ibig sabihin nun cancel na on the entire impeachment. Binalik nga po para paliwanagin o para isabihin nila kung bakit nyo ginawa ito ganito. So tulad na sinabi ni Chis Escudero, tuloy pa rin po pero ibinalik lang para pagpaliwanagin po. So, malinaw na malinaw po yun, ha? Para lang sa kaliwanagan. Baka nalilito po tayo sa mga issue. Natatawa nga po ako kasi itong mga iyakin na ito, ang dami nilang drama. Upunta-punta pa sila doon sa simbahan, bla bla bla. Hindi na lang nila gawin. Ito nga, isipin nyo to
inunahan pa sila ni Torion. Ni Atty. Torion, inunahan pa sila. Oo, sabi ko nga sa inyo hindi na yung drama-drama. Diretso na siya sa Supreme Court. Yan ang tunay na abogado. Yung mga abogadong panay ang drama, ay naku po. Alam nyo, sabi nga, eto may nagsabi nga sa akin na pag ang abogado, trial lawyer, ay panay, bakit nag-play yun? Ayun yan. Panay ang pamidya, delicates po yan. Delicates po. Minsan, mahina po talaga yan pagkagayaan. Totoo. Pero pagka ito, galaw ng galaw, yung, alam mo yun, pupunta sa Supreme Court. Tulad nito. Well, there is this issue as to whether or not the impeachment complaint can cross over to the 20th Congress. And that's one of the issues that we raised here. And we are of the firm belief that the same is not allowed. It is not in accordance with the principle of legislative discontinuity. And that even under the Senate rules, I think you have been fully made aware of it by other lawyers, that it runs against Section 123 of Rule 44 of the Senate. So since the same states even that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time, the words used, all pending matters and proceedings, we humbly believe, include the petition for impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So we feel that the same should be dismissed. And the other two grounds, likewise, we also stated in our petition, but the most important of which is the fact that the impeachment complaint cannot cross over to the next Congress. Ano pong basis doon? Kasi sinasabi yan nga, hindi naman siya legislative matter. So ito yung issue. Kasi sinasabi nga niya dito, hindi dapat. Okay? Hindi dapat tumawid. Okay? So, hindi dapat tumawid ang impeachment kasi nga matatapos na. Ito ngayon ng paulit-ulit na tanong ng mga media at pati ng mga pinklawan. Sa bill, iba po yung impeachment daw. Well, una-una, sinabi niya po dito, hindi po siya inutusan o hindi siya tinanong na o sinabihan na ni BP Sara na pumunta sa Supreme Court. Ito'y kanyang sariling effort lamang. Own rules state that all pending matters and proceedings, and an impeachment case is a proceeding. So therefore, where the law does not distinguish, we should not distinguish. It is a basic rule in statutory construction that if the law does not distinguish, it should not distinguish. And besides... Ayon, nakita niyo yon? Ang ganda ng pagkasabi niya dun. Pag hindi sinabi ng batas, hindi mo pwedeng i-assume. Nagagets ninyo na yun ang sinabi ng batas. Parang ganon. Di ba? Ulitin natin yung part na yun, ha? Impeachment case is a proceeding. So therefore, where the law does not distinguish, we should not distinguish. It is So, sabi kasi ng batas, all proceedings, mag-i-stop pag nagpalit na ng Congress. Ibig sabihin, from the 19th into the 20th, mag-i-stop lahat yan. Okay? All proceedings. Ngayon, yung sinasabi nung iba na, sandali, ang sinutukoy ng batas ay yung mga paggawa ng batas lamang. Kasi di ba yun yung trabaho ng mga senador, yung gumawa, magbalangkas ng batas? So, ang sinasabi ngayon ng argument ng mga pinklawan at saka ng mga NPA ay, sandali, ang pinipigilan lamang ay yung paggawa ng batas. Ibig sabihin, hindi na pwedeng tumawid. Ang sinasabi naman ni Torion ngayon ay, pag hindi sinabi ng batas, huwag tayong mag-assume na sinabi ng batas yun. Kaya nga, kung hindi dinistinguish ba yun, ang word na ginamit niya, distinguish, ibig sabihin, pag hindi tinukoy ng batas,
Huwag ka mag-imbento na, hindi, ito ang tinutukoy ng batas. Hindi pwede yun. Yun ang sinasabi ni Torion ngayon. Basic rule